Alright, so recording na tayo. So fluids. When we speak of fluids, anong naisip ninyo? Minsan iniisip natin na parang tubig, In terms sa application sa agriculture, saan natin nakikita yung fluids? More on sa irrigation, no? Pagpapatubig, pwede rin sa gasolina, as well as yung mga lubrication natin sa mga engines. No? So doon natin siya ina-apply yung fluids. However, when we speak of fluids, marami siyang tawag dito, characteristics pa. Aside dun sa nakikita natin parang liquid. Actually, when we speak of fluids, it is both liquid and gases. So parehong liquid and gas. So kasama rin sa mga topic natin dito yung mga characteristics ng gases as a fluid. So let us first talk about the phases of matter in terms on their characteristics. So first na phase natin, actually we have three phases in yung basics, no? We have solid, liquid, and gases. So here in this slide, differentiate natin yung mga different phases of matter. So first, in solids, atoms in close contact so they can't move much. So dito, yung mga atoms na nandito, relative to each other, itong mga atoms na to, hindi sila gumagalaw masyado. Maybe they vibrate or whatever na movement ang pwede mangyari sa inyo. Pwede sila mag-expand or mag-contract depende sa temperature. But yung spaces nila in between, hindi siya masyado nagpaparahiro. Parang fixed sila sa kanya-kanyang location. And also, in solids, they have a set volume and shape. So kahit saan mo ilagay yung solids, parehong mangyayari ang volume niya. Di siya nagbabago. Same with its shape. Kung lamesa yan, as a solid, lamesa mangyayari yan. As desay mo siya ilahat. And also, sabi dito, solids can compress. No, hindi siya na-compress. In terms lang sa, Sir Pigpa para compress nga sa YouTube nga itong may mga hydraulic press. So, most of the time, pag mga arag ka to, tinatanggal ta lang si mga vacuum in between the solids. For example, sa daga, di ba may mga yan sa soil, mga soil particles, for example, mga soil particles yan. No? In between the soil particles, kita ang mga spaces for air and water. And pag pig-compress na niyo, ang tinatanggal naman lang si mga air and water. And maybe, kung gusto mo parunutan pa si mga soil particles, pwede pa man. Pero, yung mga atoms nila, relative to each other, di naman siya masyadong maparahiriro. Na tinatanggal ta lang siguro si mismong structure niya igagarabata. Okay? So that is for solids. In terms naman sa liquids, atoms move past each other. So dito, gumagalaw yung mga atoms. No, ma-observe natin yan pag naglag kita ng food color sa tubig. Sensipan ko ito si pen. For example, this is a glass of water. Tapos, maghulog nga katalig din ng, let's say, food color. So, ma-observe natin that the coloring, yung coloring, they spread out, nag-spread out siya digdi sa tubig. It is an evidence on the fact that atoms in liquid move past each other. So bakos hindi sila fixed as compared dito sa solids na hindi gumagalaw yung mga atoms dito. Sa liquids, generally, gumagalaw sila. Nagaparahiriro ang mga tawag dito, liquid atoms or liquid molecules. Although, they sinda nag-spread out. Sa atmosphere. Okay? So may mangyayari sinda. Kumbaga may attraction mangyayari sinda sa kada saro. Na dahil sinda magsuruwayan na grabe. However, in liquids, they also have a set volume. So pareho lang ang volume kang liquid. For example, pag nagpabakal ka ng gasolina ng 1 litro mangyayari sa daw ipalas mo siya sa sarong container. So pareho man lang si volume na nakukuha ata sa air. However, in liquids,
kasi nga they fix ang location ka mga atoms, they take the shape of the container. So kung saan mo siya piglaag, iyon ang makukuha niya shape. Admit ko lang ng saro si Gino. So ayun. So because nga sabi natin, the atoms in liquid move past each other, naghihiro ang atoms digdi. Kung saan mo siya ipalos, kukuha niya si shape kan si container. And also, liquids are hard to compress. So actually, ang sinasabi ko yan is incompressible ang liquid. Daw anong taas kang pressure na i-apply mo dyan, daw anong gana taas ang force na in-apply mo sa liquid, di siya na-compress na. No? Di mo siya mapadukot sa kada saro ng mga atoms na niyo. No? Tuturukutan mo siya dyan. Nahihirap. No? Unless na lang ibaba mo ang temperature, nagibuhol mo siyang solids na lang. Ano? Admit na niyo yung mga tao ngayon. Admit. So yun. So incompressible ang liquids. So that is also a reason kung bakit kahit sa pinakailalim kang dagat where halangkawan na ang pressure na na-experience kang mga creatures duman, liquid mangyayari ang dagat. Ano? Dawa gano'ng kataas ang force na na-apply katong kapat kang dagat, di mangyayari naging solid sa pinakailalim. So it is hard to compress. In contrast to liquid, in gases, atoms are far apart. So duman sa liquid, medyo haranihan pa sila sa kada saro, medyo malalapit pa sila sa bawat isa. However, in gases, masyadong malayo na yung mga atoms nila. And also, in gases, they have neither set volume or shape. So kung ilag mo siya sa sarong container na sarong litro, for example, naglagay tayo ng smoke duman or water vapor, ang tendency is for the water vapor to occupy the whole space, no? Assuming na vacuum siya sa pool. So, imbes na, let's say, si sarong litro ngayon na gas, iglaog mo siya sa 2 litrong container, it will occupy all the 2 liters or maybe 1 cubic meter na container. So, depende kung saan mo siya ilalag. But it will occupy the space it has been given. No? And also, it don't have a set shape. So, garuma lang siya, para lang siya yung sa liquid. Kung saan mo siya ilag, i-occupy niya nga sa space ito. So, it will be shape as the same as the container. Ano? So, yun yung sa gases. And also, gases are compressible. Ito na yung pwede natin makompress na state of phases of matter rather. So, yan yung pwede natin makompress. Ano mga example ng compressed gas? So, dito, we have sa mga oxygen tanks sa hospital, no? Those are compressed gases. No, kung halangkaw si pressure na in-apply duman, kaya ining mga atoms na ni, mararanihan sinda sa kada saro. So pag nagraranihan na sinda sa kada saro, they will now act as parang liquid, no? Naging parang liquid na lang siya. And because of that, pag compressed na yung gases, pwede mo na siyang i-market. Pwede mo na siyang ipapakal din. Kasi, kumbaga, ano na siya, compressed na siya, dikit na lang ng space na na-occupy na niya. No? Another example is the LPGs, no? Liquefied petroleum gases. No? Yung mga nandun sa mga kalanindo. So those are compressed gas. Kasama din yung mga sa butane, yung mga nakukuha nito sa 7-Eleven pag nagluluto-luto or pag yun din ba yung ginagamit natin sa ano ba yun? Ito nag-iihaw-ihaw baga. Lingaw na ako, ito may lettuce. So parang yun din yung ginagamit. Ano? Mira ka magmaparakan ka to. So those are gases. And in terms of fluids, fluids are the matters that flow. No? Basta nag-flow, kinukonsider natin siya as fluids. Wherein, these characteristics involves both liquid and gases. Since hindi fix yung mga atoms natin sa liquids and gases, pareho sinda
included dito sa fluids. Okay? So, in terms of the first characteristics ng fluid, although this one is also a characteristic of solids, but in fluids, mas madalas siyang ginagamit. No? In density is, tawag dito, the characteristics of matter wherein ina-identify natin gaano kadakulang mass ang nag-occupy per unit volume. No, kumbaga ina-identify kung gaano kadusok ang sarong material. Gaano kadakol na material ang yaon sa sarong volume, no? That is now the density. It identifies how dense a material is. So it is symbolized by the letter rho, no? Kumbaga, kung aram nito tong fraternity ba yun? Alpha kappa rho, no? Di ba ganito yung parang letter P, but this one is rho, no? So density is equivalent to the mass divided by the volume. And based dito, ang ginagamit natin na madalas na unit nito is rather not M. Is kilogram per cubic meter. So ito yung SI unit na density. However, we also have other units. Pwede rin siyang kilogram per liter. Pwede rin siyang gram per cubic centimeter. Any unit, no, basta mass over volume. Pero madalas lang, ito ang ginagamit natin. So in terms of density, dito, ang density ng water, this is equivalent to 1,000 kilogram per cubic meter. So, depende sa temperature, ano. So may certain temperature na ito yung tawag dito, density niya. I guess kung tama pa katanda ako, at 20 degrees Celsius ata ito, no? So please verify na lang. Pero yan, 1,000 kilogram per cubic meter. So paano natin siya ginagamit? Assuming that we have, ano kaya? Sige, swimming pool na lang. Swimming pool. Kung may swimming pool ngayon na let's say 3 meters by 10 meters, tapos ang rarom niya is nasa 2 meters. So 3 meters na width, this one is the length, and this is let's say this is the depth for the swimming pool. Tapos, we are asked how much mass of water will occupy the pool, for example. Gano'ng kadakulang mass ng tubig na ma-occupy duman sa pool. Paano natin ito masasolve? No? Using density. Kung sabi natin, based dito sa equation, density is equivalent to mass over volume. So, digdi sa problem na in terms of volume, pag meron tayong 10 meters nga digdi, tapos 3 meters na width, tapos may rarom na 2 meters. So 2 meters na yun. Paano natin makuha yung volume nito? Assuming that this is the pool. O, yan yung pool. So we simply multiply all of this. No? So 3 times 10, that is 30. Times 2, you have 60 cubic meter. No? So this is now the volume. So if we have this equation, density equals to mass over volume. So the mass will be equal to density multiplied by the volume. So therefore, in density na merong 1,000 kilograms per cubic meter, we multiply this by the volume of water na 60 cubic meter. So pag minultiply natin to, you have 1,000 times 60
cancel ang cubic meter. The mass of water na nag-occupy duman sa pool is 60,000 kilograms. So this becomes now your answer. Okay? So helpful yung density in determining volumes, determining mass, no? Kung pag volume pinag-uusapan natin, more on storage spaces, gaano kalaking storage spaces ang kailangan natin if we are to store certain fluids or certain crops, no? Kasi babara-baliktado ang taman lang 'yan. And in terms of mass, more on duman sa malawak siya duman sa tawag dito, pag mga containers din, gaano kadakulang container ang kaipuhan, gaano kadakula ang strength na kaipuhan ng containers to support this certain mass. No? Ginagamit natin sa mga tangke for irrigation, sa mga designs, etc. Okay? So hindi lang naman yung fluid ang may density, kasama dyan yung mga crops, kasama yung mga for example, corn. Pero iba-ibang density na yun. Meron tayong tinatawag na tayong bulk density, particle density, etc. Pero dito sa fluids, mga ganito lang, mga simple lang na density. And yung density ng fluid, it is an inherent characteristic of the element involved. For example, kung ang water, ang density niya nasa 1,000 kilograms, iba din ang density ng ice. Ang ice ata is nasa 970. No? Pero i-verify natin to. Hindi ko pa alam. Pero because iba na yung characteristic niya, iba na to. Although pareho sa the H2O, but this one is a solid. While yung water is liquid, no? So ma-observe din natin na pag naging solid na yung water, mas mababa yung nagiging density niya, no? So kaya baga sa tawag dito, kaya sa mga Arctic na sa North Pole or South Pole, ma-observe natin pag may nag-crack na yelo, naglalataw siya, no? Naglalataw si yelo. Kasi it has lower density as compared to the salt water na nakapalibot sa iya. Stated dito, things with small density float on things with more density, no? So pag mas mababa ang density kan sarong object or kan sarong molecule, mas malataw siya duman sa objects na may halangkaw na density. So that is why kung ma-observe din doon, magdadalan ko ang barita, ano nangyayari pag mayroong oil spill? So, paano na-contain yung oil doon? Ang ginagawa is nagligibo lang sa mga floaters, no? Parang pangit ang floaters na to. Clear natin. Clear screen. Erase all ink on slides. So, bale, paano pa mag-ibang floaters? Basta paarog kaya, no? Basta pinapalibutan niya itong oil nga. For example, unin na dyan si oil. Duman man lang siya sa ibabaw kang dagat, no? Di man pag nagkagong oil spill, hanggang ilarom ang barat mo. Ang nangyayari is duman man lang sa ibabaw lang. O sa ibabaw lang tawag dito, yung mga floaters na nagbablock na magkalat si oil na for example haling nga sa pagkataob ng baruto or pagtaob ng barko. So since ang oil has lower density as compared to the seawater, ang tendency is mag-float lang yung oil sa ibabaw. No? So para maprotektahan yung ibang parts ng ocean, yan, nilalag lang sila ng mga naglalataw man na pwede mag-block sa pag-spread kan si oil. No? So yan yung application minsan ng density in terms naman sa environment. Okay? So generally, solids are most dense, but syempre nga sabi ito sa bago, may mga exemptions man. And gases are least dense. No? So sa gases,
kababawan ang density niya. I think nasa 12 kilograms per cubic meter lang, no, sa atmospheric gases. 12 kilograms per cubic meter. So yan yung kilo pag nag-imagine ka mo ng sarong cubic meter na space tapos occupied siya by gases, inisip na garo parang weightless lang siya. No? Pero that is already 12 kilograms. Kapag kulong tatong, kilo tatong duros na to, we have 12 kilograms in terms of their mass. No? Pag nagkakatang sarong 1 cubic meter. Pero sabi ko nga sa bago, may mga exemptions man kata. But generally, gases are least dense. Kasi nga, suruway-suway dig ng mga molecules. In terms of solids, may mga solids na naglalataw sa tubig. Example niyan, styrofoam, no? Kanina nga, sabi natin, ice, kasi sabi nasa 9 point something lang si kang ice, no? Si density kang ice. So, ayan. Then, another characteristic is pressure. So, sabi dito, the molecules in the fluids are free to wander around. So, sige siyang liwa-liwa, no? Siging kalat-kalat ang mga atoms sa fluids. That's the same with liquids and gases. In their wanderings, they sometimes collide with the side of their container, such as the balloons. No? So, sige siyang barabangga duman sa mga sides ng container. And the more the molecules collide with the walls, the more force is felt. So, every collision ng molecules duman sa lanog kasayang container, mas dakula ang force na na-experience kang container. And because of that, dito na papasok yung pressure. So pressure is equivalent to the force that is perpendicular to the surface divided by the area of the surface. So for example, if we have a solid wall here and this side is occupied by admit ko lang to. So, saan na tayo? Teka lang, di na na-alt-tab. Ayan, so assuming that this is occupied by water, lagantang sira. Pangit kasi ng sira ko, pero siya flat. So, yan, fish na yan. So, ito, occupied siya ng tubig dito sa kabila. So, ang tendency dito is for the water molecules to exert pressure dito sa wall, no? So, ma-observe natin, the pressure that is exerted by the water is perpendicular dito sa wall na to. No, dito sa ginibutang Garadaradam. No? And because of that, habang naglararam kita digdi, pakusog ang force na ina-apply. Anyway, explain natin yan maya-maya. But pressure is equivalent to the force perpendicular dun sa surface divided by the area ng surface. Okay? So, yan yung equation natin sa pressure. And yung unit natin na ginagamit is Pascal, which is equivalent to Newton per square meter. No? So, sabi dito, 1 Pascal is very small. So, we usually use kPa or ATM, or kilopascal or atmosphere. No? In a fluid, the pressure exerted perpendicularly to all surfaces. So sa gabos na fluid yan applicable ano, gabos na maski araw kaning sa balloon, kung pakurba ang surface kang balloon, yung force that is applied here is always perpendicular sa surface. Ano? Although kung perpendicular sa paka-drawing ko, no, na-adjust siya naman sa shape kang container. Pero may siyang perpendicular. A static fluid cannot produce a force parallel to a surface since it is not moving parallel to surface. So, kung pag sinabi itong static na fluid, ibig sabihin steady na fluid, ano din naghihiro na fluid? Arog ka fluid sa sarong container. This is the container, laganta siyang faucet dyan. So, si tubig na yan, this is naman siya naghihiro. Mayong additional forces na involved. So, ang mangyayari, yung forces dito is again perpendicular lang sa
surface ng container. So siyempre, kung yan naman dito sa baba, si pressure dyan, pababa naman. Depende sa kung anong klase ang shape kang container. Okay? And so here, you have now the problem. You are drinking a juice box. In the process, you suck all the juice and air out of the box. The top of the box is 7.5 centimeter by 5 centimeter. If the air pressure is 1.013 times 10 raised to 5 Pascal, how much force is acting on the top of the box? So if you have here the box, ito yung box. Ayan na may juice. Ang dimension niya, ikaw ano ba yan? Top of the box is 7.5 cm by 5 cm. So yan yung dimension. Ngunyan, kung tinanggal ta si Doros digdi si Juice digdi sa juice box na ni, tinanggal ta si Juice dyan, ano nangyari? Ang nangyari is nagkakakurulmi si box. Tama? Opo. So nagkakakurulmi siya because meron tayong air pressure dito. No, pag tinanggal ta si Juice's digdi, nangyari, nagko-compress ini yung box na ni. Pero what is now anong hinanap dito? How much force is acting on top of the box? So what is the force that caused this box to kulmi, para magsadit? No, so tingnan natin. So sabi natin, pressure is equivalent to the force divided by the area. So ang binigay sa atin na area is in centimeters. You have 5 cm by 7.5 centimeters. However, yung Pascal, this is equivalent to Newton per square meter. So para ma-convert, magamit natin tong 1.013 times 10 raised to 5 Pascal, kailangan ma-convert muna natin yung area into square meter. Naka-centimeter ito. So mag-convert lang tayo. No? So 5 centimeter is equivalent to 0.05 meters. And ito naman, 0.075 meters. No? So therefore, the area will be equivalent to 0.05 multiplied by 0.075. Both are in meters. So therefore, the area is 0.0000 something. Argue tayo. Andyan pa kayo? Top ko. Hindi na ako naka-alt top. Ayun. Thank you sa confirmation. So yan, 0.05 times 0.075. So meron tayong 3/800 or 3.75 times 10 raised to -3. Ano ba to? Alan, message. Nawala, sir, yung wifi. Okay. Teka lang. Okay. Okay. So, ano nangyari dito? You have 0.0, -3. So, 0, 0, 3. 75 square meter. So, ito na ngayon yung area. So, using this equation, pressure equals to force over area. Manipulating this equation kasi ang hinahanap is yung force, no? Kumbaga so given required solution, sa required si force ang hinahanap. So therefore, force will be equivalent to the pressure multiplied by the area. So the pressure na-experience ng box na to, no, under air pressure, that is 1.013 times 10 raised to -5. Ay, -5. 5 lang pala, 5 Pascal multiplied by the area, 0.00375 square meter. So the force experienced by the box is times 1.013
times 10 raised to 5. That is 379.875 or 88. So the force experience is 379.875 unit is in newtons. Since ang Pascal is again in newton per square meter, pag multiply taniyo, yan no, multiply tayo by square meter, cancel ang square meter, cancel ang square meter. Matatada is Newton. By the way pala, in terms sa attendance, ma-check kita ng attendance using your written notes. No? So magsurat-surat giraray, sabi ko present digdi para masabing present. No? Isend lang sa ko sa messenger at yan pakatapos kang discussion for your attendance. Okay? Okay, sir. Okay, let's proceed. Ito na pala. So the force that squashes the juice box is from the weight of the air above it. So dahil because meron tayong hangin dun sa atmosphere, nakapalibot sa digdig. May weight man yan. Sabi tangan and density kang air is nasa sabi 12 grams per cubic meter o kada cubic meter. May imagine mo kung gaano kada kulang cubic meter yan sa babo. So dakulon na duros, and because of that weight, it now causes this atmospheric pressure. So atmospheric pressure at sea level is equivalent to 1.013 times 10 raised to 5 Pascal, or kung I think kung lalabaan ni 1.01375 ata to, no? Pero kung 1.013, tanggalan na lang natin to. So yan, 101,300. No? So that is equivalent to 1 atmosphere or 1 ATM. Okay? So, ayan. Okay? So dito, in-explain naman dito kung paano natin makukuha yung equation that relates the pressure and yung height. No? So imagine, meron tayong column of static fluids na nandito sa side. No? In this fluid, sabi dito, since hindi ito gumagalaw, it is in equilibrium. And the summation of all the forces in this scenario is equivalent to 0 kasi walang paggalaw. Under equilibrium siya. So the summation of all the forces here would be equivalent to the pressure sa 2. Hindi pala din na-explain. Okay? So dito, remember meron tayong equation, pressure is equivalent to the force divided by the area. So, para makuha mo si pressure na yaon digdi sa part na ni, gagamitin mo na equation na ni, rather not the pressure but the force. Manipulating this equation, you now have the force as equivalent to the pressure multiplied by the area involved. So kung ang area ka ni, yung lang ni, part na ni, di man siya specific. And yung pressure digdi is P sub 1. So the force 1 will be equivalent to P sub 1 multiplied by A. Assuming that this is force F1. Ito naman nasa baba, this is force F2. Assuming na meron tayong prism na tubig dito. Since ang tubig, or rather, ang fluid, palaging perpendicular yung force sa kanila, kung nagibo kita ning sarong, i-clear ko lang ang lahat ng clear all thing in the slide. And so this is equivalent to F sub 1, this one is F sub 2. Sabi natin kanina, ang characteristic ng fluid is that pag kinuha mo yung mga forces na dun sa fluid, palagi siyang perpendicular sa surface. So kung mag-imagine ka taning sarong cubic water, ay rather sarong prism ng tubig digdi, ng tubig na ni. Yung tawag dito,
yung fluid na nandito sa taas and then yung fluid na nandito sa baba, they exert forces in this inipig-assume tang surface na prism. Si tubig niya nandito sa baba, we can have that as F sub 2. Ito yung force ng tubig na nandun sa baba. And sabi natin, perpendicular siya papunta doon sa surface. So therefore, F sub 2 is exerting its force upward digdi sa surface na ini. And for F sub 1, yung force na naman is galing naman dito sa fluid na nandito sa taas. So therefore, it is acting perpendicular dito sa upper part kasatuyang prism. However, to determine F sub 1, gagamitin natin yung equation natin again sa pressure. Pressure equals to force over area. And sabi natin, F is equivalent to P multiplied by A. Wherein kung sasabihin to sa F sub 1 ini, siyempre si pressure digdi sa part na ni, digdi sa portion ni, multiplied by the area nito mismo. No? And because of that, yung F sub 2 natin, yung tawag dito, yung pressure natin doon is po. Pahiling na lang. Yung F sub 2 natin dito will be equivalent to P sub 2 multiplied by the area. Pareho lang naman yung area niya, no? So, yeah. Pareho lang yung area niya dito, assuming na saro siyang rectangular prism. Okay? So, yung forces natin dito can be represented by P sub 1 and then P sub 2A. Saan naman ang galing tong mg? Mg is mass multiplied by gravitational acceleration. Which is, what is that? What is mg? Anyone? Gusto mag-chat? Ano yung mg? Andyan pa ba kayo? Milligram ba, sir, or gravitational mass? Mass multiplied by gravitational acceleration. Anong kinukuha natin dyan? Kung meron tayong force 1, tapos sa baba, force 2. So, in-assume natin that this is also force, no? Mass multiplied by gravitational acceleration. What is that? Mass ng tubig multiplied by gravitational acceleration. Wala? So, balikan natin, no? Force is equivalent to mass multiplied by acceleration. When acceleration is changed to gravitational acceleration, mass multiplied by gravitational acceleration, ano nang tinatawag natin na force dito? It is also a type of force, but it is the force ng pull ng gravity sa'yo, which is W, or yung tinatawag natin na weight. Tanda na? Tanda na si weight? Guys? Hindi ko na na-alt tab. I-join ko lang sa sarong device, ano? Para may link ko man kamo. So, anong weight ito? Ito yung weight ng tubig na nandito sa column ng water na to, no? Siya yung weight ng tubig na nandito. So, with that, accounted na lahat ng forces na nandito. And pag kinuha natin yung summation, since sabi natin under equilibrium, summation of all the forces would be equivalent to 0. Assuming na itong mga forces na nandito, F sub 2, since pataas siya, positive siya digda, no? This is F sub 2, which is positive. P1 sub 1, which is F sub 1, negative siya kasi pababa siya. Ang force na is pababa. And also, since this one is the weight, pababa din siya, so it becomes now negative W. Okay? And because of that, we now have this equation. Now, P sub 2 multiplied by A minus P sub 1 multiplied by A minus the mass multiplied by the gravitational acceleration. Okay, so di na lang ito mag-solve.
So meron na tayong ganito. No? However, sabi ta subago, density, i-simplify tamo na lugod na. No? So P sub 2 multiplied by A minus P sub 1 multiplied by A will be equivalent to mass multiplied. Teka. Mas maganda-ganda ata yung ano. Eraser. Teka. Sige. Sige. So, since negative ito, isaro ita siya. So, P sub 2A will be equivalent to P sub 1A minus mg. Now, mass multiplied by gravitational acceleration. But, sabi ta, subago, density is equivalent to mass over volume. So, therefore, mass can be represented by density multiplied by the volume. Tama? So, plugging in this value here, magkakayo ka ng P sub 2A as equivalent to P sub 1A minus density multiplied by the volume. Okay. So, paano natin ma-relate yung area tapos si volume? Si area ang sinasabi, yun na si Yandig de. No? Si Yandig din na area. Clear ko pa yan eh. So, yun na lang at ang prism. No? So, sinasabing area dyan, ayun eh, na area. Tapos, para makuha mo si volume you have to multiply. Let's say this is the length, this is the width, and this is the height. Now, para makuha mo si area, that is length times width. This is equivalent to the area. And then, para makuha mo si volume, this is equivalent to length times width times the height. However, length times width is equivalent to the area, so therefore, volume will be equivalent to the area multiplied by the height. So, pwede taning gamitan duman, no? As the representation for volume. So, we have now P sub 2A as equivalent to P sub 1A minus density. Ay, nawala na si G. Nalingaw ta si G. Density multiplied by the gravitational acceleration multiplied by the area multiplied by the height. Okay, so, teka lang. So, ma-observe natin that lahat ng mga components ng equation na to has an area. No, pare-pareho sila merong area. So, what do? We divide both sides of the equation by area. So, pag inibot yan, makakancel si gabos na A. Matad as equation is P sub 2 as equivalent to P sub 1 minus density multiplied by gravitational acceleration multiplied by the height. No? So, papunta na tayo dun sa equations natin for density. Okay. So, ito na yung madalas na ginagamit. Now, assuming that P sub 1 is nasa surface, halimbawa, ayan sa surface tigde, minsan ina-assume ta na lang siya o nasa surface kan tubig, ina-assume ta na lang siya that P sub 1 can be equivalent to 0, no? 0 ang pressure. So therefore, the pressure at the bottom, ito yung P sub 2, ito yung P, sinasabi ko dito, will be equivalent therefore, kung i-assume ta na siyang 0, will be equivalent therefore to, ba't negative ito? Dapat naging plus na to, Sorry. This one should be plus na. Will be equivalent to density multiplied by gravitational acceleration multiplied by the height. So this is how you identify the pressure at certain depths. Anong ibig sabihin gani? Naka-follow pa? Maski hindi nilang tandaan nindo, ining duha equation na ni, no? Yung P sub 1, there are instances wherein hindi man siya nagpuon sa surface, maybe nagpuon siya sa 3 meters down. So mayroon pa tong value. Idadagdag na lang ning inirarom niya pa. No, pinag-irarom niya pa. So ito yung dalawang equation na kailangan nating matandaan. So yun yung step by step na
process on the derivation of density, or rather the equation for pressure. Okay? Clear ko lang tong inks. Andito naman na yan. Pareho man lang yan. No, so ito yung ginagamit natin na equation. Or maybe, simply, P equals to gamma GH. Isip ko kaya, mas magayon pag i-explain siya process by process para at least aramin to kung paano nag-abot sa araw-ganing equation. Because meron tayong ganitong equation, gamma GH, ma-assume natin that as we go deeper, habang nag-i-irarom, habang nagtataas ang H, ito yung H natin, ano? Habang irarom kita, ang pressure, since multiplication lang ng process na to, the pressure increases, nagpapartaas ang pressure. Okay? So if the pressure is known at the depth, the pressure lower down can be found by adding the gamma GH. That's why we have this equation, no? P2 equals to P1 plus gamma GH. Ito na yung sinasabing adding the gamma GH. Ito yung known pressure. Ito yung pressure dun sa pinakahararong pa. And also, this assumes that density is constant with depth. Ano, pareho ang density, pareho ang pagkakadusok ng mga atom sa tubig. So sabi tayo sa bago, incompressible ang tubig. So maski gaano kadakula ang pressure, same mangyari si spaces ka mga atom sa iya. And this is a good estimate for liquids but not for gases unless the H is small. So pwede rin natin siyang magamit sa gases. But in terms kasi sa gases, nag-iiba yung density niya. Halimbawa sa atmosphere, sa pinakataas, manipis na yung duros. Ano, more on ang mga yanan ng mga hydrogen atoms, as well as trace amounts of oxygens, no? So iba yung density doon as compared habang nagbababa digdi sa atmosphere ta digdi, sa troposphere, sa kung saan kita nag-exist, ano? So how do we apply this one? So gamma GH lang, paano ba daw? Kibukat ang white screen, for example. Na, assuming na merong bundok, na-explain ko na ata to sa inyo dati, pero ulitin lang natin. So dito sa pinakababa, yan hanggang ayan, no? Yan siya digdi. And pag nagsakat ka sa bundok, nagdakula sa bundok, ano? Nagtaas ka sa bundok, for example. What happens now to the pressure? Will it increase or will it decrease? Ay, nawara. Nagpintit pala, nawara. Hindi na lang kita mag-ano. Hindi na lang kita mag-drawing. What happens to pressure pag nagsakat ka sa sarong sa bundok? Naku, nagsobra ka pa sa bundok, lagang tayo extension ng dagat. Yeah. What happens to pressure? Anyone? Will it increase or will it decrease? Unmute na lang. Hindi ko na alt-tab. Okay. Sabi ko pa edit ko rin sa wrong device. Pababa, tataas. May increase, sir. Ma-increase. Sige. Yung iba, anong idea niya? Dalawa lang naman choices, ano? Mataas o mababa. Teka. Diyan lang ako gamit ng sarap kong tab. Di ako manahiling. Kung ako join. Ayan, okay.
So, ano mangyayari? Ma-increase ba? Kasi nagtaas si height. No? Iniisip na nagtaas si height. But if we assume that air, or rather, kung isipon ta ang air as water, pinakataas kang atmosphere or as fluid, ang pinakataas kang atmosphere, igdi ang sinasabi tang pressure ngayon is equivalent to zero. Manang pressure, ano tama ng pressure is caused by molecules or mga atoms na nandyan. So kung walang atoms na dun sa pinakataas, outer space, so wala na siyang pressure. So, pressure is caused by the weight of the fluid column na nandun sa taas ng tao. So, digdi, kung uyin si top most of the atmosphere, ang pressure na na-experience ka ni would be this one. Garo gani kararo. So, this is now yung tinatawag nating H. Let's say this is H1. How about yung pressure na na-experience ng taong ini? Ang pressure na na-experience sa digdi is arog ka ni. So, let's assume that this is H2. So, ibig sabihin, based dito sa figure na ginawa natin, whenever a person climbs high altitude places such as Baguio, no, nagbabagyo ngaya or nagpaduman sa Isarog, no, ang nangyayari is that pressure increase or decrease based sa figure ng sakat. Increase, sir. Increase pa rin ba? Decrease, sir. Decrease na ba? Ano ba? Increase o decrease? Tingnan niyo lang yung air column. Tingnan yung air column ito. Ito yun. Yung karigis sa baba. Pag nagsakat ka duman, ano nangyari sa air column? Nagdikit. No? So therefore, H1, nagbaba si H1, halik digdi sa H2. So therefore, pag nagsakat ka duman, the pressure decreases. Na nagbababa si pressure niya. Yeah. Nagbaba si pressure. So that is also why nagkakaroon ng pag-pop ng eardrums. Ano? Kung ma-observe nindo, pag nagabiyahe ka mo, this is your ear, tapos may internal na yan, ano? So, meron tayong mga tinatawag na internal pressure man sa hawak na kung saan tuod kita sa pressure na yaon digdi sa baba na ini. Whenever nagtataas kita sa bundok, ang nangyayari is that pressure decreases. Kung nagbaba ang pressure sa environment, pero yung pressure mo sa hawak is the same. Ang tendency, hababa ang pressure sa environment, halangkaw ang pressure mo sa loob ng hawak. So ang tendency, nagkakaikuning pag-pop kang eardrum sa talinga. Siyempre, sa talinga ang eardrums. Ano ito? Eardrum nga ni. So nagkakaikuning pagbaliktad. Na-observe niyo ba yan pag nag-travel kayo? Na ito nagbabaliktad ang eardrums pag nagtataas baga in terms of elevation. So, ma-observe natin, pag ganun yung nangyari, ibig sabihin, mababa na si pressure sa environment as compared naman sa body. Okay? So, nagpa-pop yan. Na-experience na ba yan? Kung nakaka-join na. Ask to join. Andito na yung isa ko pang karakter. Ayun, so, sana ako. Kaya nagpa-pop ang eardrum sa ears. So, that is also inverse of, or rather, ano naman nangyayari pag nag-dive man sa tao sa tubig? Siyempre, sa tubig ma-dive, ano? Nagito siyang bubbles. What happened?
what happened, Bella? No, what happens to the pressure? Pag nag-ilaron siya sa tubig. Aligi sa taas, pag nag-ilaron, unin naman yan si fluid column na naman na experience kang tao ini. So therefore, nagkakaigwa siya ng pagdagdag sa pressure. So habang nag-iararon kita sa tubig, idadagdag mo pa niya yung air column na yan digdig. So magiging mas halangkaw ang pressure na na-experience kang sarong tao. Okay. Nakikita ka naman yung screen ko. Hindi ko na na-alt-tab. Andiyan pa ba ako? Diyan pa po, sir. Sige. Healing pa man po. Sige. Pag nag-iiraran sa tubig, nagpapataas ang pressure. So that is why, kung natandaan nito si Sir Submarine dati, nagbisita doon sa Titanic, yan to sa hararo mo ng part kang dagat. So halangkawan duman si na-experience na pressure. Applying the formula for pressure, gamma G H. Assume natin na 1,000 kg per cubic meter. And yung height niya, sabihin tang nasa 500. Let's say 500 meters. So, kulang pa 500 meters. Sabihin ng 5,000. OA naman, pero sige. 5,000 meters si Rarom. Ibig sabihin, assuming lang, this is 5,000 meters. Applying the equation, pressure equals to gamma GH, gaano kadakula ang force na ina-absorb katong submarine, for example. So the pressure will be equivalent to density ng water. Assume natin that this is 1,000 kg per cubic meter multiplied by the gravitational acceleration, which is 9.8 meter per second squared, multiplied by the height of 5,000 meters. Gaano kadakula ang pressure? Under this equation, you have 1,000 times 9.8 times 5,000. So, you get ang 49,000 kilopascal or 123 pascal. No? So, aron kayong kadakula, si pressure na na-experience pa nag-iraram ng 5,000 meters sa dagat. No? So, yan siya lang kawan na pressure sa environment. And that pressure causes assume natin aron kayong karom, that pressure causes the collapse of this submarine. Assuming natin, since this is the pressure, pressure equals to force over area. Gano'ng kadakulang force ang na-experience? Pag-arog kaya, force equals to pressure multiplied by the area. Assume natin that the area is equivalent to, ilan kaya? Let's say 50 or let's say 20 square meter. Sabi itong 20 square meter si area itong submarine. So the force that is experienced by the submarine is equivalent to 49 million Pascal multiplied by 20 square meter. So that is 49 times 20. Meron siyang na-experience na force na 98. Ilan ba to? Mali ang kama ko. 980 newtons. So 980 million newtons ang na-experience kan sa submarine at 5 kilometers down, 5 kilometers down. So minsan data ni ma-imagine, dito ko ma-imagine 98,000. But in terms of weight, kung i-assume natin siyang weight siya, mass times gravitational acceleration, divide mo lang to by G. So divide natin to by G, which is 9.8. That is equivalent to yan. So, igo katang 100 million kilograms. So, I assume mas madali na siyang ma-imagine, 1 milyong kilograms ang
kung i-convert na siya sa mass, yung force na 980,000 newtons. So yun yung assume natin na nagpagaba duman sa submarine. No? So dawag aro si Simon, magkakaroronad man talaga pag-aaral kayo ng ang pressure na na-experience, no? Pero ito lang sa inyo. Yung pressure lang, no? Pagkuha kang pressure na yan. So ayun yun ang baga, pag nagpa-para-dive, di ba, pag mahilig mag-dive ang sarong tao, minsan nagkakaburungog kasi halangkaw ang pressure sa airaro, minsan nadadamage din na ang eardrums. Okay? Clear na natin to. Clear. Erase all ink on slide. Okay. Let us proceed. May question ba? May question? Wala naman. Wala naman. Maluya ang data ko sa yung device. So ito may question dito. It's strong if the entire lake behind the dam was reduced to 1 inch of water behind the dam, but the same depth as the lake. Pareho lang ba ang kailangan na strength ng Hoover Dam? Kung tanggalin natin tong tubig na nandito, ang stay lang natin is something like this na tubig. Tanggalin natin to. Wala na to. So tingin nyo, kailangan mo pa pareho lang na strength? Ang kailangan? Uy, lost connection. Baka wala akong connection dito. Hello. Andyan pa kayo? Teka. Mawala na ako. Hello, andyan pa kayo? Andyan pa. Sige, yung isang device ko lang pala disconnect. Teka lang, ulitin ko lang yung pag-share screen. So, anong sagot natin doon? Pagtanggalin natin yung tubig na nandun. Magtala lang ka ng mga 1 inch. I can share your screen. Bakit? Ayaw. Teka lang po. Hindi ako maka-share screen. Teka lang. Okay, ma-restart ako din yung browser. Join na lang ka mo ulit, ma-refresh lang ako kanina. Baka ma-disconnect. Alright. I'm going po man recording. I will share my screen ulit. Then ako tinaka-share screen. Entire screen tuloy. Entire screen na ang sig-share ko. Hello. Yeah. Sige. Okay naman. Malinaw naman. Hello. Padagos lang na tayo, no? So, yan,
kahit tanggalin natin yung tubig na nandito sa pinakagilid, magstay lang katalig sa arog kaning klase ng tubig or rather volume ng tubig na andi kasi nadan, kaipuan mangyari ang parehong strength kang Hoover Dam. Kasi if you go back to our equation, pressure is equivalent to density multiplied by gravity multiplied by the height of the water column na nandun. And kung tatanggalin natin to, wala namang pinagbago sa equation. Pareho pa rin yung pressure na may experience nung dam. No, pareho magaya si pressure na may experience kan sa dam. So again, the pressure depends only on the depth nung gaano kararong. Density is inherent sa material and the gravitational acceleration is almost constant all throughout the part na globe. So ito, what is the pressure at points A and B? Ang tinatanong is the total pressure. So the answer is 1.55 times 10 raised to 5 Pascal. Paano kaya nangyari? Paano nangyari? So dito, we have 5.5 meters na raro at A, point A, point B. So kung ga-apply ito itong pressure equals to gamma GH or rather rho GH, bakong gamma. So density of water, assume natin that is 1,000 kilograms per cubic meter. What's the gravitational acceleration? That is 9.8 meter per second squared multiplied by the height of 5.5 meters. Ito, na itong height na to. So the pressure, assuming that dito tayo magsisimula, is equivalent to 1,000 multiplied by 9.8 multiplied by 5.5. So that is 5,3,900 Pascal. No, so saan galing to? Bakit mataas pa to? So at this point, meron tayong at sea level, meron tayo. Ilan yung pressure natin dito? 101,300 Pascal, which is equivalent to 1 atmosphere. Andito yan sa sea level, kumbaga. So kung ipa-plus na ni yung pressure na yan sa part na ni, and this becomes now P sub 2. No? So P sub 2 will be equivalent to P sub 1 plus gamma GH. Nakuha ni Subago as 53,900. Yung P sub 1 natin is 101,300 Pascal plus 53,900 Pascal. Tanda pa rin dun 101,300, yung na-mention natin kanina as the atmospheric pressure. Tanda pa man? Opo. So, magiging sagot natin dito at P sub 2, ang makukuha natin is 155,200 Pascal, which is equivalent to 1.55 times 10 raised to 5 Pascal. So yun yung source nito. Bakit ito naging 1.55? Kasi ang hinahanap dito is the total pressure. Kino-consider natin sa total pressure yung atmospheric pressure. But if ang kukunin lang natin is the increase in pressure galing dun sa surface ng tubig papunta lang sa pinakababa, that is, ito na yan, 53,900 Pascal. Okay? Sumagot naman kayo para ako ditong tanga eh. Ay, recorded pala to. Cut na lang natin yan. So next naman is the Archimedes principle. So under Archimedes principle, sabi natin, hindi nag-mix yung tawag dito, different volumes ng matter. For example, ito nga si Archimedes, nag-try siya mag-submerge kan sa diri niya duman sa parang bathtub. No? And na-observe nyo naman, pagbaba niya sa bathtub, nagtaas si tubig. No? So, anong nangyari? Nagkakaguning displacement ng tubig because of duman sa paglawag niya sa tawag dito, duman sa bathtub. And ginagamit natin itong Archimedes principle sa pag-intindi ng tinatawag nating buoyancy.
So sabi dito, think of trying to push a beach ball underwater. So na-imagine nito, if you have a certain beach ball, tapos piglulubog ta siya sa tubig. Piglulubog ta siya sa tubig. Anong na-imagine nito? So si beach ball nagpapalag, Nagpapalag. Ibig sabihin, kung may na-experience ka mong force that is contradicting duman sa force na ina-apply nito para magbaba si beach ball. So sabi dito, the water pushes it up and all fluids push things up because the pressure is higher at greater depth. So sabi dito, sa subago baga, sabi ta at the bottom, yung P sub 2 is greater than the pressure na na-experience dito at P sub 1. No, sa pinakataas. Term yan, kasi si P sub 1 andito sa taas. So pag nagbaba pa ka ta, may na-cover naman na additional height na magpapataas dito sa P sub 2. So therefore, P sub 2 is greater than P sub 1. So all fluids push things up because the pressure is higher at greater depths. Nagbabago na lang tayo dun sa characteristic ng matter na nandito, pag nagbago yung mg or the weight of the material na pinupush natin. And in this scenario, since ang pinupush natin is beach ball, which is normally occupied by air, hababawan ng weight niya. Hababawan ng weight niya. So therefore, P sub 2 is greater. Dakulaon si P sub 2. And that is why may na-experience kitang push pataas. Okay? The upward force is called the buoyant force. So meron tayong tinatawag na buoyant force. So another explanation na naman ng Archimedes principle, skip na natin to. Uy, natakot na. So, teka lang, edit lang natin to. To ba ni? Naka full screen pa lang si share ko dito. Ayan. So, under the Archimedes principle or tong buoyant force na to, the buoyant force is equivalent to the mass of the displaced material multiplied by the gravitational acceleration, which is equivalent to the weight ng liquid displaced. Ibig sabihin, if we go back to, wala pala dito yung beach ball, drawing ko lang pala si beach ball. Duman sa beach ball, kung piglubog tani sa tubig, di syempre any liquid. However, because may glubog kitang beach ball sa tubig, meron tayo dito air, no? Imbes na liquid si mag-occupy digdi, this is occupied by air. And because of that, ang displaced na fluid, or rather the buoyant force here, will be equivalent duman sa mass kang displaced na liquid na supposedly yung nag-occupy kaning space na ni multiplied by the gravitational acceleration. So that is the for the computation of the buoyant force. So yan yung nagpupush saya pataas. Okay? Ayan. So the buoyant force is equivalent to the weight of the displaced fluid. Bakit nag-zoom in? Ito. Okay. Sige. So the buoyant force is, should be equivalent to, or rather, equal or greater than the gravity. Then it floats. So kung mas dakula ang buoyant force as compared duman sa gravity, dumalataw siya. And if buoyant force is less than gravity, then it sinks. Kung mas, or rather itong weight yung sinasabi. So as you might have guessed, sabi dito, an object will float if its average density is less than the density of the fluid. And in other words, it will float if it displaces more fluid than its own weight. So kung mas dakol ang natanggal niyang fluid as compared sa sayang weight, sumalataw siya. So ito ang ginagamit natin na principle sa, ayun, bakit highlighter na to? Teka lang, And
Kapag sa baroto baga, anong shape ang baroto? If hilonta siya cross-sectional area niya, more on paarog siya kayan. Sa baroto. No? Tapos, yun na nga yan sa tubig. And because of that, ining part na ni, ang baroto, ining part na ni, na supposedly, paano siya dapat ng tubig, kaso may baroto dyan. So, ang yang na dyan na space is the air. So, nagkaroon tayo ng displaced na liquid. And because of that, the displaced liquid, siya na ngayon si ma-identify kang force kang, or rather kang buoyant force. Yun na to si buoyant force na yan dikti. So under specific gravity naman, this is another characteristic of fluid. Aside duman sa density, aside sa pressure, aside sa buoyant force, and then we also have this specific gravity. So specific gravity is equivalent to the density of the object divided by the density of water, which is also equivalent to the fraction that is submerged. Kumbaga, pag na-identify mo si specific gravity and piglaag mo si object duman sa tubig na to, sa tubig na yan, the specific gravity identifies kung gaano kadakula duman sa object na pig-submerge ta ang malataw. Okay? Or rather, itong malubog pa lang duman. So, yan. So if the specific gravity is less than 1, it floats, and if the specific gravity is greater than 1, it sinks. So this one, itong fraction submerged, this is only applicable syempre sa mga nagfo-float. No? Pag sobra na sa 1, syempre, ang tendency ko yan is gabos yan mag-submerge. So we have now this problem. An ice cube is floating in a glass of fresh water. The cube is 3 centimeters on each side. If the cube is floating, so a flat face is facing up, what is the distance between the top of the cube and the water? So ito yung tubig. Going back here, specific gravity also identifies the fraction that is submerged. Ano ba ako? Wala naman ata. Okay, dito pa. Alright, so, saan tayo? Sabi ta, under specific gravity, this is equivalent to the density ng yellow divided by the density of water, which is also equivalent again to the fraction that is submerged, nakalubog. So, what is the density of ice? Check natin, what is the density of ice? Ice density. Search natin dito sa Google. We have 0.9167 or sige, so density ng ice is equivalent to, or in terms that is 916.7 kilograms per cubic meter. That is the density of ice. So 916.7 kilogram per cubic meter divided by the density of water na 1,000 kilogram per cubic meter. So therefore, meron tayo ditong submerged na 0.9167. No? So this is now the specific gravity. No? So kung 0.9167, this is also equivalent to the fraction that is submerged. So therefore, if this is cube, 3 cm ini, therefore si pagkakalararo niya is 3 cm man. Sabi dito, 0.91 daw doon ang submerged. So meron tayong .9167 times 3 cm. This is equivalent to how much? 0.9167 times 3. That is 2.75
centimeter. So, ang nakalubog digdi is 2.75 centimeter. Kung 2.75 centimeter ito, ilan yung distance between the top of the cube, itong part na to, hanggang dito. Kung 2.75 ito. And yung total depth niya is 3 cm. No? So that is, height becomes equivalent to 0.25 centimeter. So yun yung sinakalataw. Okay, so with that, may answer ba tayo dito? May sagot ba ito? Wala siyang sagot. Ano? So, ang sagot natin dito is 0.25 centimeter. That is now the height nung nakalataw. Kasi again, the specific gravity identifies the fraction that is submerged. Kung buong-buong nag-submerge, that is equivalent to 1. 1 sana yun nandito. But since meron siyang pagkakaiba sa density, 916.7 kilogram per cubic meter, the specific gravity becomes 0.9167. So therefore, kung sa 3 centimeters, 0.9167 na part duman ang nakalubog. So 0.9167 or let's say 91.67% of 3 centimeter, that is 2.75. Okay? So yan yung sinasabi natin na nakalubog, the fraction that is submerged. So tinatanong sa problem, top of the cube and the water. So itong nakalataw. So meron tayong tira dito na 0.25 cm. Okay? Okay. So with that, attendance will be monitored using your notes, no? Paki-PM na lang sa message na lang sa kasi mga notes nindo. Mga nasurat, whatever that is, kung gaano kadakol, okay na yan. No, paki-message na lang ako. And may activity tayo after nito. I-send ko na sa inyo. More on, ano lang naman yun, problem solving related dito sa mga problems natin dito. Napasagot ko na siya dun sa other section. Magsasend na lang ko sa inyo ng Google form kung saan nyo isasubmit yan. Okay? Okay? Okay. Wala sasagot. Andyan pa kayo? Ay. Ayun. Grabe, multiplied yung ano. Alright. So with that, dismiss na kita, no? Next meeting natin, Thursday. Sige, masend lang ako ng kung anong activity. Kung dahil lecture ginari kita, tatapusin si work and energy. No? I mean, nag-message sa GC. Ano ba to? Si John Anthony. Brown out morning, sir. Nag-brown out po sa amin. Okay. Nag-brown out kila John Anthony. So with that, turn on tayo ng camera. Wala. Ayaw niyo mag-picture. Picture tayo, sayang naman. This is Gino. Happy. Sino yung naka-laptop? I-screenshot nyo na. Wala akong pan. Daw naka-screenshot dito sa laptop. Ba, print screen? Sige. Okay na ba? Naka-turn on na ba? Gusto yung iba. Pantay lang, ano? Okay. Goods na ba? Ito na yun. Full screen. Ay, okay.
Ano? 1, 1, 1, 2, 3. Ready? Alright. Windows. I-save ko lang muna to. Ay. Okay, isa pa. Ay, ayaw niyo na. Ayaw niyo na. Hello. 1, 2, 3. Magbago ka man daw. 1, 2, 3. Ay, teka. Sabay. 1, 2, 3. Yan. Alright. Bye, sir. With that, thank you. Pakisend na lang ng mga lecture notes dun sa GC screen. Ay, i-PM po, sir, ang tig notes. Oo, picturean lang nindo. Sandun sa okay na yan. PM, sir, o GC na lang? Ano bang gusto nyo? Mas maganda, PM na lang. PM nyo na lang. Sige. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Sige. And stop recording.